Si Fon ay isang ulilang walang saysay na determinado na gumawa ng pangalan para sa sarili. Sa tulong ng kanyang alagang balyina ay ginugol niya ang napakaraming taon sa pagsusumikap umangat sa tuktok, pero nang malapit na niyang maabot ang kanyang pangarap ay pinatay siya ng sarili niyang alaga at muling isinilang bilang isang pangit at walang kwentang tao. Pagmulat ni Fon ng kanyang mga mata ay nakita niyang nasa gitna siya ng kagubatan at sa kabutihang palad, buo pa rin ang kanyang katawan ngunit napansin niyang iba na ang kanyang suot na damit. Inaalam niya ang sarili para malaman kung konektado pa rin siya sa kanyang alagang balyina na si Nan, kaso sa kasamaang palad ay mukhang tuluyan na itong nawala. Sa ngayon ay kailangan muna niyang alamin kung nasaan siya at mag-isip ng paraan kung paano makakauwi, kaya bumaba siya sa isang ilog na malapit para uminom ng tubig kaso pagtingin niya sa kanyang refleksyon sa tubig, napansin niyang mas pumangit pa ang kanyang mukha kaysa dati. Natarante siya at sinubukan na alamin kung ano ang dahilan nito pero dahil sa ingay na ginawa niya, nakatawag siya ng pansin at hindi nagtagal ay isang grupo ng mga armadong sundalo ang natuntun siya. Naguluhan si Fon kung bakit may mga sundalong biglang lumitaw pero bago pa man siya makapagsalita, hinugot na ng lahat ng sundalo ang kanilang mga espada at agad siyang inaresto. Bago mangyari ang lahat ng ito si Fon ay dating pinuno ng mabilis na lumalagong sekta na tinatawag na Lanchio Pavilion. Ang tanging pangarap niya sa buhay ay itaas ang kanyang sekta sa A-class sa ranggo ng mga sekta at halos maabot na niya ito, ang kailangan na lang niya ay manalo sa susunod niyang laban sa sect tournament para mapatunayan ang sarili. Sa araw ng torneo habang paalis na si Fon papunta sa laban at sinalubong siya ng lahat ng miyembro ng kanyang sekta at binati siya ng good luck sa nalalapit na labanan, nagpasalamat si Fon sa kanilang suporta, pero nagmamadali na siya para hindi mahuli sa kanyang laban. Ang A-Class Promotion Tournament ay isang malaking kaganapan sa kontinente, kaya't maraming makapangyarihang tao ang tutol sa pagsali ng isang hindi kilalang sekta gaya ng kay Fon, ngunit may mga taong sumusuporta rin sa kanyang pagsali na katulad ng pinuno ng pamilya B. Alam nito na si Fon ay isinilang sa isang kilalang pamilya na trahedyang nagwakas ilang taon na ang nakalipas, iniwan siyang nag-iisang nakaligtas at sa kabila ng pagsubok na iyon, nagawa ni Fon na bumuo ng isang bagong sekta mula sa wala. Sa loob lamang ng ilang taon ay naiangat na niya ang Lanchio Pavilion sa B-class at ang ganitong bilis ng pag-angat ay bihirang mangyari. Ang dahilan kung bakit napakalakas ni Fon ay dahil sa malalim at masinsin niyang pagkaunawa sa mga espiritual na alagang hayop na umiiral sa mundong ito. Nagsimula na ang torneo kaya lumabas na si Fon sa arena at sa isang kumpas ng kanyang kamay, tinawag niya ang kanyang higanteng alagang balyina na si Nayen at namangha ang kalaban niya sa ipinakita ni Fon, dahil halatang matagal niya itong inalagaan at pinalakas. Pero hindi lang si Fon ang may kahangahangang alaga, si Master Hong ay nagtipon ng apoy gamit ang kanyang mga kamay, mula sa apoy ay lumitaw ang kanyang alagang higanteng unggoy para makipaglaban ng patas kay Fon. Sabik si Hong na makita kung ano ang kayang gawin ni Fon kaya't nang magsimula ang laban, sabay na sumugod ang dalawang alaga at nagbanggaan sa gitna ng arena at tinamaan si Nayen ng isang malakas na uppercut mula sa unggoy, pero mabilis itong nakabawi at gumanti gamit ang isang high-pressure na atake ng tubig. Pagkatapos ay inutusan ni Fon si Nayen na direktang atakihin si Hong kaya't napilitan si Hong na tumakbo at umiwas, ngunit biglang sinunggaban ng unggoy si Nayen sa bibig at nagsimulang ipagpag ito paikot sa buong stadium. Sana ay naglagay ang mga tagapag-organize ng barrier o anumang shield, dahil ang hangin mula sa buntot pa lang ni Nayen ay nagdudulot na ng problema sa mga manunood at nang ihagis ng unggoy ang balyina, siguradong madudurog sana ang mga tao kung hindi agad nakuha ni Fon ang kontrol. Lumipad si Fon kasama si Nayen at naghanda na para gamitin ang isa sa kanyang espesyal na galaw pero inasahan na ito ni Hong. Kaya nang umatake si Nayen gamit ang tubig ay nagawa ni Hong at ng unggoy na iwasan at harangin ito ng madali. Lumipad paakyat ang unggoy sa himpapawid at tila na puno na nito ang ultimate bar dahil nagbago ito ng anyo at nagtapon ng isang higanteng suntok na apoy papunta kina Fon at Nayen. Nagsimulang kinabahan ang ilan sa mga taga-suporta ni Fon dahil mukhang nakakatakot ang suntok pero kalmado lang si Fon. Alam niyang bihasa si Hong pero kampante pa rin siya dahil may itinatago siyang lihim na plano. Gumamit siya ng teknik para paangatin si Nayen sa ikalawang anyo nito at habang papalapit ang suntok ng apoy ay nilunok ito ni Nayen ng buo. Patuloy sa pag-atake ang unggoy pero gamit ang kakayahan ni Fon, nakayang lunukan ni Nayen ang enerhiya ng lahat ng mga atake na hanggang sa tuluyan niya itong ibinalik pabalik sa unggoy,
pero habang mukhang malapit nang manalo si Fon na may kakaibang nangyari kay Nayan. Unti-unting nabubulok ang katawan nito sa harap mismo ni Fon at bigla na lang itong nagwala sa loob ng stadium. Walang ideya si Fon kung anong nangyayari pero hindi niya maaaring hayaang saktan ni Nayan ang mga inosenteng tao. Sinubukan niyang kanselahin ang kanyang summon pero sa hindi malamang dahilan ay hindi ito gumagana. Nang mapansin ni Nayan na sinusubukan siyang i-unsummon ni Fon, bigla itong lumingon at nilunok si Fon ng buo at sa kasalukuyan ay nakakulong na si Fon sa isang dungeon, pero bago pa siya dinala roon ay nakalap niya ang ilang mahahalagang impormasyon. Isang taon na ang lumipas mula sa insidente sa SEC tournament kaya't ang buong mundo ay naniniwala na namatay si Fon sa kamay ng sarili niyang alagang hayop. At kung tutuusin ay tama naman sila na talagang namatay si Fon noong araw na iyon. Pero bago pa magsimula ang torneo ay nakatanggap siya ng isang ipinagbabawal na scroll mula sa isang misteryosong lalaking may maskara. Sinabi ng lalaki na ito ay isang scroll ng muling pagkabuhay at kung sakaling mapatay si Fon habang dala niya ito, isang taon matapos ang insidente ay ililipat ng scroll ang kanyang kaluluwa sa katawan ng isang malusog na tao na kakamatay pa lang. Ibig sabihin ang dating may-ari ng katawan na ito ay namatay sa gubat na iyon at doon pumasok ang kaluluwa ni Fon, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring alam si Fon kung sino talaga ang orihinal na may-ari ng katawan na ito, o kung anong krimen ang kanyang ginawa para ipag-utos ng mga tao ang kanyang paghuli. Interesado rin si Fon na malaman kung ano talaga ang dahilan ng kanyang kamatayan, dahil hindi kailanman sumusuway sa kanya si Nayan noon kaya't posibleng may nanabutahe sa kanya at sa anumang kaso. Kailangan niyang makaalis sa kulungang ito kung gusto pa niyang makakalap ng karagdagang impormasyon. Kaya sinubukan niyang tawagin ang mga espiritual na alagang hayop ng katawan na ito para malaman kung makakatulong sila, ngunit ang lumitaw lang ay isang poodle at isang cactus at hindi ito mukhang maganda para sa kanya, pero nais pa rin niyang manatiling positibo. Kaya tinanong niya ang mga ito kung ano ang kanilang espesyal na kakayahan at sa kanyang pagkadismaya. Ang tanging natatanging kayang gawin ng poodle ay ang iihi sa sahig at samantalang ang cactus naman ay kayang lumikha ng mahahabang baging na maaaring gamitin para magapos ang mga tao at buti na lang, mukhang medyo kapaki-pakinabang ang kakayahang ito. Pero wala siyang paraan para makatakas sa ganitong sitwasyon at makalipas ang ilang sandali, narinig ni Fon ang isang gwardyang papalapit kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga alaga na bumalik sa loob ng katawan niya bago pa sila mahuli. Binuksan ng gwardya ang selda at sinabi kay Fon na gusto siyang makausap ni Miss B sa kanyang silid pero pagpasok ng gwardya sa loob ng selda, ay agad siyang napangiwi sa masangsang na amoy ng ihi ng poodle sa sahig at tinangkang pagtakpan ni Fon at sinabing siya ang umiihi sa sahig, pero sa layo ng ihi mula sa kanya ay nahirapang maniwala ang gwardya. Gayunpaman ay hindi trabaho ng gwardya ang alamin kung saan umiihi si Fon, kaya't sinabi na lang niyang magmadali ito dahil hinihintay na siya ni B. Habang naglalakad ay sinubukan na tanungin ni Fon ang gwardya kung bakit gusto siyang makita ng babaeng ito, dahil base sa paraan ng kanyang pagkakaaresto ay nag-aalala siya na baka pahirapan siya, pero hindi sinagot ng gwardya ang kahit isa sa kanyang mga tanong. Di nagtagal ay nakarating sila sa silid ni B kaya't kumatok ang gwardya at sinabing dinala na niya ang bilanggo gaya ng hiling nito, nasiyahan si B at inutusan ang gwardya na iwan na lang si Fon at bumalik na sa kanyang tungkulin. Habang hindi nakatingin ang gwardya ay lihim na naalis ni Fon ang tali sa kanyang mga kamay, kahit na hindi pa rin maganda ang tsansa niyang makatakas, kaya nagkunwari siyang nakatali pa rin habang papasok siya sa silid ni B. Sa loob ay nadatnan niyang umiinom ng tsaa si B habang hinihintay siya at tinawag siya ni B sa pangalang Leo Fangam, na siyang pangalan ng orihinal na may-ari ng katawan na ito at tinanong kung alam ba niya kung bakit pinili siyang buhayin. Walang ideya si Fon kung ano ang ginawa ni Leo para mapapagalit si B, kaya nag-ingat siya sa sagot at nagtanong kung binibigyan siya ng isa pang pagkakataong makabawi sa kanyang pagkakamali. Pero ang pagkakamaling tinutukoy ay ang pagdakma ni Leo sa dibdib ni B sa harap ng lahat ng miyembro ng sekta nito. Wala namang kinalaman si Fon sa insidenteng iyon pero hindi alam ni B na nagkatawang tao siya sa katawan ni Leo at kahit sabihin pa niya ang totoo, malamang ay hindi siya paniwalaan. Kaya sinubukan niyang humingi ng paumanhin para malaman kung mapapatawad siya ngunit walang balak si B na magpatawad. Sinabi niyang ang tanging dahilan kung bakit buhay pa si Fon ay dahil gusto niyang ipaparanas dito ang parehong kahihiyan na naranasan niya. Plano niyang gawing alipin si Fon at paglaruan ito habang buhay.
Hindi natuwa si Fon sa narinig kaya dahan-dahan siyang umatras palayo kay B habang sinusubukan siyang kumbansihin na magiging napakasama na alipin siya. Sa wakas ay nakarating siya sa pintuan at iniisip niyang baka posible talaga siyang makatakas. Pero habang palabas na si Fon ay sinabi ni B na hindi pa siya binibigyan ng pahintulot para umalis, bilang parusa ay inatake siya ni B gamit ang kanyang espiritual na alaga at naipagtanggol ni Fon ang unang atake, pero pagkatapos ay pinalabas ni B ang kanyang ahas sa tunay nitong anyo para umatake. Nadismaya si B nang makita niyang agad na parang namatay si Fon dahil iniisip niyang walang paraan para ito'y makaligtas, pero ang totoo ay buhay pa si Fon at pinalabas na niya ang kanyang mga alagang hayop para lumaban. Ngunit nang makita ni B ang kanyang mga mahihinang itsurang alaga at napatawa siya, hindi siya makapaniwalang may lakas loob si Fon na harapin ang kanyang ahas gamit lang ang ganoong klaseng alaga, kaya gusto niyang ipakita ang kanyang pagiging mas mataas at inutusan ang ahas na umatake. Kailangan na ring kumilos ni Fon kaya't inutusan niya ang poodle na si Duan na sumugod. Sa simula ay parang siguradong magiging pagkain lang ng ahas si Duan pero bigla na lang kinontrol ni Fon ang mga galaw ni Duan, at sa gulat ng lahat nagsimula itong umiwas at sinisira ang mga tentacle kaliwat kanan. Hindi makapaniwala si B na ang isang poodle ay nakakatalo sa bilis ng kanyang ahas pero may iba pang plano si Fon. Nakapwesto na ang cactus kaya't inutusan niya ito na ihagis ang sarili papunta sa gilid ng ulo ng ahas habang abala ito kay Duan. Tumama ang cactus sa ulo ng ahas at ngayon ay paikot-ikot na si Duan at ang cactus sa paligid nito. Pinapahirapan ng ahas at namangha si B sa kakayahan ni Fon na sabay na kontrolin ang dalawang alagang hayop ng ganoon kaayos, pero may nakahanda pa rin siyang plano. Inutusan niya ang kanyang ahas na umiikot ng sobrang bilis para mapatalsik sina Duan at cactus at nang mapatid ng ahas ang mga baging ng cactus, sinundan nito ang cactus sa ere at nilamon ito at nagdiwang si B at akala niya'y panalo na siya, pero ang lahat pala ng iyon ay parte ng plano ni Fon. Kinontrol niya ang cactus mula sa loob ng bibig ng ahas at ginamit ang mga baging nito para itali ito at sa hindi malamang dahilan, parang nagugustuhan pa ng ahas ang pagkakatali at ngayong nakagapos na ang ahas ay inutusan ni Fon si Duan na gamitin ang ultimate move nito, kaya't tumakbo si Duan sa katawan ng ahas at umiihi sa buong katawan nito. Hindi makapaniwala si B sa ginawa ni Fon kaya't sobrang nagalit siya at pina-activate ang second phase ng kanyang ahas para makabawi, biglang binalot ng apoy ang katawan ng ahas upang sunugin ang mga baging at muntik nang mamatay sa init ang cactus. Pagkatapos ay sinipa ng ahas si Duan at hindi na ito nakabangon kaya't agad na pinabalik ni Fon ang dalawa sa katawan niya para hindi sila tuluyang mapahamak. Ngayon na wala na ang mga alaga ni Fon si Fon na mismo ang pinuntirya ni B, biglang sumugod ang ahas at tinamaan siya dahilan para mahulog siya sa tubig. Malapit nang malunod si Fon at nagsisimula na siyang mangamba na baka mamatay siya doon, pero bigla siyang nakakita ng kung anong lumangoy sa harap ng kanyang mukha at dahil dito, nagkaroon siya ng magandang ideya. Samantala sa ibabaw ay ginagamit ni B ang tubig mula sa lawa para hugasan ang ihi ng aso mula sa kanyang sapatos, nang biglang sumulpot si Fon mula sa tubig at nagulat si B dahil akala niya ay nalunod na ito, pero mukhang nagband si Fon sa isang hitos sa lawa at ginawa niya itong alagang espiritual. Kinutya ni B si Fon dahil sa sobrang desperado nito at alam naman daw ng lahat na hindi maaasahang alaga ang hito. Oo ay pwede itong paunlarin para maging halos di matatalo na balyina. Pero dahil may isang will noon na nagwala at pinatay ang amo nito at tinawag na ang buong uri ng hito bilang Master Killer. Sinubukan na ipaliwanag ni Fon na hindi kasalanan ng balyina ang nangyari noon at may nanabutahe rito, pero wala namang dahilan si B para paniwalaan siya at kahit maniwala pa siya ay wala rin namang silbi dahil inutos na ng liga na lipulin ang lahat ng hito sa bansa. Ang tanging dahilan kung bakit may hito pa roon ay dahil sa kapatid ni B na mahilig mangolekta ng mga hayop mula sa mga lahing extinct, at malamang ito na ang huling hito sa buong kontinente. Bukod pa roon ay ang tanging taong may alam kung paano ganap na palakasin ang isang hito ay ang yumaong pinuno ng Linzhou Pavilion, kaya sa kasalukuyan na halos walang silbi ang mga hito pero ayaw nang makinig ni Fon sa pang-iinsulto ni B sa mga hito, kaya sinabi niyang tumahimik na ito. Nainsulto si B kaya nagdesisyon siyang tapusin na si Fon at pinaatake niya ulit ang ahas niya, pero nagawa ni Fon na saluhin ang mga pangil nito at pigilan ito ng sapat na panahon para makapwesto ang bago niyang alaga. Lumangoy si Nayan sa hangin at pumwesto sa likuran ng ahas at sa utos ni Fon,
kinagat ng hito ang buntot ng ahas at sinimulang higupin ito at hindi makapaniwala si B sa nakikita niya, dahil ang tanging may kakayahang gumawa ng ganoong teknik ay ang yumaong pinuno ng Linzhou Pavilion. Pero nagawa ng hito ni Fon na higupin ang ahas ni B hanggang sa tuluyan itong lamunin, ngayon ay wala ng panangga si B at wala na siyang paraan para pigilan ang pagtakas ni Fon, kaya agad na lumabas si Fon sa lawa at tumakbo palayo. Hindi nagtagal ay nabalitaan ng mga gwardya ng pamilya ni B ang pagtakas ni Fon kaya nagpadala sila ng mga lobo para habulin siya, at kung sakaling naranasan mo ng habulin ng mga lobo na alam mong hindi iyon nakakatuwa. Sa ngayon ay matagumpay pa ring nakakaiwas si Fon sa pagkakahuli pero hindi na siya tatagal pa, kaya habang papalapit siya sa gilid ng bundok at nakaisip siya ng matinding plano at ito'y tatalon siya, alam niyang hindi magiging ganoon kadesperado ang mga gwardya para sundan siya sa pagtalon pero kailangan pa rin niyang mag-isip ng paraan para mabuhay mula sa pagbagsak. Kaya tinawag niya ang cactus at ginamit ang mga baging nito para kumapit sa tuktok ng isa sa mga rock formation, gamit ang lakas ng kanyang pag-ugoy at naitulak niya ang sarili paakyat sa kabilang bundok at dahil sa layo nila sa isa't isa, wala nang tsansa ang mga gwardyang habulin pa siya. Buong gabi siyang hinanap ng mga gwardya pero hindi nila siya matagpuan, kinabukasan ay bumalik sila sa kampo ni B para iulat ang masamang balita at hindi man lang sila nakakita ng bakas ng paa sa bundok at sa tingin nila, maaaring nahulog at namatay si Fon sa kung anong bahagi ng bundok. Pero hindi ganoon kadali na maniwala si B at lubos siyang napapahiya dahil kay Fon, kaya hindi niya matanggap na basta na lang itong namatay sa bundok at sinisigawan niya ang kanyang mga gwardya dahil sa pagiging inutil. Inutusan silang ipagpatuloy ang paghahanap kay Fon patay man o buhay. Noong sandaling iyon ay dumating ang kapatid ni B matapos marinig ang balita tungkol sa kaguluhan sa lugar, tinanong niya si B kung sino ang lalaking responsable sa lahat ng ito, samantala ay nagising si Fon na may ibong nakatayo sa mukha niya at ayos lang naman siya. Pero umaasa talaga siya na sana panaginip lang ang lahat ng nangyari kagabi at balik sa bahay ni B. Katatapos lang niyang ikwento sa kanyang kapatid ang lahat ng ginawa ni Fon sa kanya at kasama na ang paggamit ng hito para lamunin ang kanyang ahas, nakiusap siya sa kanyang kapatid na ipaghiganti siya. Pero walang pakialam ang kapatid ni B sa maliit na sama ng loob nito kay Fon at mas inis pa siya sa katotohanan na ninakaw ni Fon ang kanyang limitado na edisyon na hito, na bahagi ng kanyang koleksyon ng mga hayop na galing sa mga lahing extinct. Nagalit si B na hindi siya sineryoso ng kanyang kapatid at lalong nainis dahil hindi man lang sa kanya inialok ang hito na gayong napakalakas pala nito, gayunpaman ay binanggit ng kapatid ni B na ang uri ng hito ay hindi naman talaga malakas at sa katunayan, wala itong anumang natatanging katangian maliban sa likas na kakayahan nitong lumamon ng mga bagay. Pero gumagana lang ito sa mga target na hindi gumagalaw sa loob ng ilang sandali at kahit pa umabot ito sa anyo ng isang balyina. Hindi pa rin ito itinuturing na tunay na makapangyarihan at sa lahat ng aspeto ay wala talagang silbi ang mga hito sa labanan. Pero may isang natatanging pagbubukod sa patakarang iyon at ang hito na nasa ilalim ng kontrol ni Master Fon Lingxiao ay maaaring maging sobrang mapanganib, pero patay na ang taong iyon at walang sino man ang may alam sa sikreto ng kanyang teknik. Samantala si Fon ay kasalukuyang nagpapalakas ng kanyang hito sa tuktok ng bundok habang iniisip ang lahat ng pangyayaring nagdala sa kanya sa puntong ito, nabigo siyang maabot ang kanyang mga layunin sa nakaraang buhay, at ang buong pamana na pinaghirapan niyang buuin ay nasira dahil sa insidenteng iyon. Gayunpaman ay tumatanggi siyang sumuko at kahit gaano pa katagal, nangangako siya na muli siyang aahon sa tuktok ng liga at patutunayan ang sarili niya sa buong mundo at lumipat sila sa Linggawing habang nasa isang hotel, humiling sa empleyado ng hotel ng hayop na maaaring magsakay sa kanila papunta sa lungsod. Pagkatapos noon ay dumating si Liao at humiling din ng ganoong bagay sa empleyado sabay sabing nanggaling siya sa Lingaw sect na agad namang nakatawag ng pansin ng empleyado, gayunman ay hiningi ng empleyado ang anumang patunay na siya nga ay mula sa Lingaw sect. Pero wala si Liao na may pakitang anuman. Gumawa siya ng ilang kakaibang galaw gamit ang kanyang katawan na ikinagulat ng empleyado, agad na tiningnan ng empleyado ang mga galaw sa kanyang diksyonaryo at halos hindi na niya alam kung hindi ba niya talaga kilala ang mga iyon o basta lang niya nakalimutan. Hiningi niya kay Liao na ulitin ang mga galaw pero tumanggi siya at nang nakumpirma ng empleyado na totoo ngang mula siya sa nasabing sekta, humiling si Liao ng Winged Hawk o Swift Leopard bilang sasakyan, pero laking gulat niya nang malaman na tinanggal na sa listahan ang kanyang sekta.
Kaya napilitan siyang sumakay sa isang mabigat na baboy na hirap kontrolin at nagsimulang bumiyahe at habang naglalakbay, naalala niya ang balitang bumagsak ang ranggo ng kanilang sekta mula B rank patungong D rank dahil sa pagkamatay ng kanilang master, at kalaunan ay tuluyan na silang tinanggal mula sa listahan ng organisasyon. Pagkatapos nito ay lumipat sila sa Lingga Wing kung saan napakaraming pagkain ang inihanda ng chef. Nagulat si Duan sa dami ng pagkaing inihain at napansin niyang hindi nila ito kayang kainin dahil sa hirap ng kanilang kalagayan. Maya-maya ay pumunta si Liao sa sentro para sa pagpapagamot ng mga espiritual na hayop sa loob ng Linghao Wing at humingi ng tulong mula sa isang empleyado para gamutin ang kanyang mga alagang hayop. Pagkatapos niya itong iabot ay lumapit siya sa isa pang empleyado at humiling ng aklat tungkol sa kakayahang tinatawag na bubble defense. Nang dalhin ng empleyado ang aklat at nalaman nilang iyon na ang huling kopya ng ganoong klase ng libro, bago pa man makuha ni Liao ang aklat at dumating ang isang mandirigma mula sa likuran at humiling na bilhin ito, sabay sabing babayaran niya ito ng 3 beses na mas mahal. Pero sinabi ng empleyado na kay Liao na ang aklat at sinabi ni Liao na una-una kaya siya ang karapat-dapat dito. Lumapit ang mandirigma at tinanong kung paanong nagawa ng empleyado na tumanggi sa isang ganoong alok na ikinagalit niya. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Shui at sinabing palaging nakakakuha siya ng gusto niya. Ipinakita pa niya ang kanyang espiritual na hayop pero pinigilan siya ni Liao at sinabing tumigil na siya na ikinagulat ni Shui. Laking gulat pa ni Shui nang makilala niya pala si Liao, at nag-alok pa siya ng pagkain sa kanya at sa isang kainan ay kumakain si Liao ng sobrang bilis kaya laking gulat ni Shui. Tinanong niya kung kailan pa huling kumain si Liao at kung saan ito nanggaling at sinagot ni Liao na abala siya sa pagpapalaki ng mga aso at sa pagtatanim ng mga rosas. Maya-maya ay sinabi ni Liao kay Shui na gusto sana niyang humingi ng tawad at manghingi ng pabor. Pero iginiit ni Shui na may napapansin siyang kakaiba kay Liao dahil hindi pa raw sila nagkakasamang uminom. Hinalok niya si Liao ng alak at kahit ayaw uminom ni Liao ay napilitan siyang tanggapin dahil hinamon siya ni Shui na kung matalo niya ito sa inuman, pa rin ito ang anumang hiling niya. Naalala ni Liao ang panahong siya si Vam at unang beses na uminom kasama ang kanyang grupo at isang baso pa lang ay nawalan na siya ng kontrol, pero pagbabalik sa kasalukuyan ay napansin niyang nagbago na siya at uminom siya ng maraming alak pero wala siyang naramdamang epekto. Samantalang si Shui naman ay nawalan ng kontrol at namangha kung paanong nakakainom ng sobra si Liao nang walang epekto. Kinuha niya ang bubble at pinalaya ang isang babae na dating bihag ni Shui at umalis siya pagkatapos at masayang-masaya si Jen Yan dahil natutunan niya ang tungkol sa mga bubble. Natuwa rin si Liao para sa kanya habang papunta siya sa kanyang mga dating kaibigan. Pinagmamasdan din siya ng babaeng pinalaya niya at makalipas ang ilang sandali, bumalik tayo sa Lingga Wing kung saan may mga magnanakaw na nagtangkang sakupin ang lugar. Nasugatan nila ang isa sa mga mandirigma sa Wingga at naabisuhan si Duan tungkol sa nangyari at agad siyang lumabas para tumulong. Sinigawan niya ang mga magnanakaw at inutusan silang lumayo, ngunit tumanggi ang mga magnanakaw at ipinakita ang kanilang mga espiritual na hayop. Ipinakita rin ni Duan ang kanyang espiritual na hayop na si Hei at ito ang Shadow Cat, at agad siyang sumugod para atakehin ang mga kalaban gamit ang kanyang pambihirang bilis. Malalakas ang mga tama niya pero nalinlang sila ng isa sa mga magnanakaw na nagtangkang saktan si Liao. Iniligtas siya ni Hei pero napatay ito ng isa sa mga espiritual na hayop ng kalaban at gulat at lungkot ang naramdaman ni Duan sa sinapit ng kanyang alaga. Pagdating ni Liao sa Ling Chao Wing ay nabigla siya sa lawak ng pinsalang inabot ng lugar sa loob lamang ng isang taon. Pagpasok niya at nadatnan niyang may mga magnanakaw sa paligid at si Jaime ay nakakapit sa bibig ng kalaban nitong espiritual na hayop. Inihagis ni Liao ang hayop para mailigtas si Duan pero malalim ang lungkot na naramdaman niya. Namatay si Jaime sa bisig ni Duan dahilan upang mapahagulgol siya at sumugod ang mga magnanakaw para sakupin ang bahay at nagbabala sila na kung hindi sila kikilos ngayon, baka maagaw pa nila ang babae. Subalit agad na magitan ang aso ni Liao na umiihi ito sa mga magnanakaw at pati na rin sa dragon habang sinigawan sila. Paano nila nagawang masaktan ang mga estudyante niya? Sino ang may lakas ng loob na kalabanan ang Lingga Wing? Isa sa mga magnanakaw ang nag-utos sa dragon na atakehin ang aso, pero gumanti ito at tinamaan ang dragon ng malakas na dahilan para bumagsak ito at namangha ang lahat kung paanong isang mahina at maliit na aso ang nakapagpabagsak ng dambuhalang dragon. Lahat ng ito ay dahil lang sa pag-ihi niya rito na tila nakaapekto sa dragon.
Pagkatapos nito ay sabay-sabay na tinawag ng lahat ng magnanakaw ang kanilang mga espiritual na hayop upang umatake kay Liao at sa kanyang mga espiritual na alaga, ngunit nakatakas si Liao at aktwal na inakay sila palabas upang doon siya lumaban kasama si Zhenyan nang walang nakakakita. Paglabas nila ay nagulat ang mga magnanakaw nang makita nilang wala ni isa man sa kanilang mga espiritual na hayop. Sinabi ni Liao na kinain silang lahat ni Zhenyan at dahil dito ay natakot ang mga magnanakaw at sinabi nila na si Zhenyan ay ipinagbabawal na alagaan dahil sa isang pangyayaring naganap 1 taon na ang nakalipas, at binalaan nila si Liao na pwede nila siyang isumbong. Pero tinatakot rin sila ni Liao sabay sabing kaya rin siyang ipalunok niyan sa kanila kaya't nagsitakbo palabas ang mga magnanakaw. Maya-maya ay lumabas si Joe at lumapit kay Liao pero hindi niya ito nakilala. Niyakap siya ni Liao at muntik nang sabihin kung sino talaga siya pero bigla niyang naalala na ang taong nagtaksil sa kanya noon ay isang close sa kanya. Kaya hindi niya sinabi ang totoo at sa halip ay binanggit niyang kahawig ni Joe ang isang kaibigan niya. Niyakap niya ito at ipinakilala ang sarili bilang Liao at nagpasalamat si Joe sa kanya sa pagtulong sa kanila at pagkatapos nito, pumasok si Liao para tingnan ang kalagayan ng mga dating kasama niya sa grupo. Habang pinagmamasdan siya ni Joe ay naiisip niya na baka si Liao at si Fon ay iisang tao kaso hindi pa siya sigurado. Maya-maya ay ipinakilala ni Joe si Liao sa iba pang miyembro ng wing at tinanggap naman sila ni Liao, pero makikita sa lahat ang matinding kalungkutan sa nangyari. Lumapit si Joe kay Duan para kamustahin siya at nalungkot ang lahat sa pagkamatay ni Hei. Naalala ni Liao ang unang beses na nakilala niya si Hei at ang hiling ni Vanna noon na ipagkatiwala ito kay Liao dahil mahal daw siya ng hayop. Pagbalik niya sa kasalukuyan ay lumabas si Duan at sinabi sa lahat na aalis na siya sa clan. Wala na raw silbi ang Ling Chaowing dahil patay na ang kanilang mga espiritual na hayop. Naalala ni Liao ang unang pagkikita nila ni Duan at kung paano sila naging magkaibigan. Naantig siya kaya agad niya itong sinundan at nakiusap na huwag itong umalis at sinabi niyang tutulong siya rito. Napatawa si Duan sa sinabi ni Liao pero nagagalit pa rin siya. Sumigaw si Duan kay Liao at iginiit na hindi na nila kailangan ang isang tulad niya sa Lin Chaowing, idinagdag pa niya na mas malakas siya kaysa kay Liao at na hindi dapat sumali ang isang estranghero tulad niya. Pagkatapos nito ay naglakad siya palayo at sinubukan siyang pigilan muli ni Joe. Pero hindi pumayag si Duan at binanggit niyang ang tunay na nagprotekta sa kanilang clan ay si Dan at ito ang tinatawag nilang Master Van. Aniya lahat ng bagay ay namatay kasabay ng pagkawala nito kaya't mas mabuting iwan na rin nila ang clan. Isa-isa nang nagsimulang umalis ang iba pang miyembro at sinubukan silang kausapin ni Joe para pigilan, pero hindi rin siya pinakinggan ng kahit sino at umalis silang lahat sa wing at sinubukan na sumigaw si Liao para pigilan sila at hikayatin na manatili, pero wala ni isa man ang nakinig sa pakiusap niya. Pagkaalis ng lahat ay biglang bumuhos ang ulan at habang nasa loob si Liao, naaalala niya ang kanyang nakaraan habang pinagmamasdan ang mga dating kasama na nagpaalam sa wing mula sa labas. Napaiyak si Joe sa tagpo na iyon at binanggit ni Liao sa sarili na kailangan lang ng kaunting panahon at aayusin niya ang lahat ng problema para maibalik ang dating lakas ng kanilang clan, pero sa kaloob-looban niya ay ramdam niya ang matinding lungkot. Wala nang natirang estudyante sa Ling Pavilion at si Duan na sana ang magiging guro nila pagkatapos ni Teacher Fan, dahil siya ang kauna-unahang estudyante roon. Pero pinili nilang si Goon na lang ang maging guro nila dahil siya na lang ang natira at siya rin ang pinakamatagal na estudyante roon. Pagkatapos niyang tanggapin ang pagiging guro at tinanong nila kung ano ang unang dapat gawin, sabay na sinabi ni Liao at Goon na manghuli ng mga espiritong hayop bilang paghahanda sa mga darating na pagsusulit, dahil dito ay naisip ni Goon na para rin si Liu si Fan dahil pareho silang mag-isip. Pagkatapos noon ay inilabas ni Goo ang mapa at habang tinitingnan niya ito ay nahirapan siyang makahanap ng magandang lugar, pero sabi ni Lu na may alam siyang magandang lugar at lumipat sila sa bagong lugar kaso marami ring mga mandirigmang naghahanap ng espiritong hayop doon. Dinala sila ni Liu sa isang mas liblib na bahagi kung saan walang ibang tao at sinigurado nilang wala silang sinusundan o sumusunod sa kanila. Pagkatapos ay tumalon si Liu mula sa tuktok ng bundok na ikinagulat nila, pero isa-isa niyang ibinaba ang bawat isa gamit ang kanyang halaman na espiritu. Habang sila ay naglalakad ay nakasalubong nila ang iba't ibang espiritong hayop ng iba't ibang antas gaya ng mga bulaklak ng militar at mga unggoy. Ipinaliwanag ni Lu na ang mga pinakamahalagang espiritong hayop ay may 4 na antas, nagsisimula sa unang antas na pusa hanggang sa ika-4 na antas na dragon.
Pagkatapos nito ay nakita nila ang Firefox na kilala bilang mabagsik pero napansin ni Lu na pag-aari ito ng isang taong naroon din, bigla silang inatake ng may-ari ng Firefox pero nakaiwas si Liu sa atake. Sinabi ng may-ari ng Fox na umalis na sila at lumayo dahil teritoryo niya iyon. Pero ipinakita ni Leo na mayroon din silang espiritong hayop kahit na ang totoo'y wala naman talaga at gusto lang nila siyang maisahan. Dahil dito ay kinabahan ang may-ari ng Fox at umalis na lang ito kasama ang kanyang espiritong hayop. Maya-maya ay may narinig silang nakakatakot na tunog ng isang mataas na antas na espiritong hayop. Lahat sila ay tumakbo papunta sa pinanggalingan ng tunog at doon nila nakita ang isang panda unicorn. Lahat sila ay gustong makuha ito at inutusan ng may-ari ng Fox ang kanyang espiritong hayop na atakihin ang panda. Pero sinipsip ng panda ang mga kulay ng Fox kaya't hindi naging epektibo ang atake. Pagkatapos ay inatake ng panda ang may-ari ng Fox kaya nawala ang mga kulay nito. Pagkatapos noon ay umatake rin ang panda kay Lu pero umiwas si Lu para hindi maabsorb ang kanyang mga kulay at sinabihan ang kanyang mga kasama na magtago para hindi sila masaktan. Pagkatapos ay nagsimulang magbago rin ang mga kulay ng katawan ni Leo. Tinawag niya ang kanyang espiritong aso at inutusan itong ihian siya para labanan ang epekto ng pagsipsip ng kulay, pero kahit na ginawa iyon ng aso hindi pa rin ito nakatulong at pagkatapos ay muling inatake ng panda ang Firefox at nasaktan ito. Nang puntahan ng may-ari ang Fox para tingnan ang kalagayan nito ay nadiskubre niyang hindi naman talaga ito nasaktan at ang lahat ng ito ay isang ilusyon lang na ginawa ng panda. Pagka-realize niya nito ay inatake siya ng panda at tinangkang saktan pero nakaiwas siya at lumapit kay Leo. Nang mapagtanto ng panda na wala namang epekto ang ginagawa nito maliban sa pagsipsip ng kulay, nagsimula itong ulitin ang pag-atake sa Firefox ng sunod-sunod pero hindi pa rin ito nasaktan ang Fox at nang magdesisyong umatake ang Firefox sa panda, ginamit ng panda ang kanyang baston para hampasin ito at hadlangan ang atake na lalong nag-alala ang may-ari ng Fox. Pagkatapos nito ay inilabas ni Lu ang kanyang mga espiritong hayop at inutusan silang umatake sa panda. Nang umatake ang duwendeng espirito sa panda at hindi nito tinamaan ang target at ginaya ng panda ang kulay ng isang bato, pagkatapos ay tinamaan nito ang duwende at natalo ito. Maya-maya ay biglang nawala ang panda sa harapan nila at sinabihan ng may-ari ng Fox ang kanyang hayop na liwanagan ang buong paligid, at nang gawin ito ng Fox ay lumitaw ang nakatago na panda at umatake ang Firefox. Pero ito pala ay isang patibong at tinamaan ito ng isang malakas na suntok mula sa panda. Pagkatapos ay naglabas ng kapangyarihan ang panda na tinatawag na spirit pollution kaya't lahat sila ay nahilo. Sinamantala ito ng panda bilang pagkakataon para umatake sa kanila at hindi ito nagustuhan ng espiritong aso kaya't gusto nitong iligtas ang kanyang amo na si Lu. Umatake ang aso sa panda at tinamaan ito ng isang malakas na suntok kaya bumagsak ang panda sa lupa at pagkatapos ay inihiyan ito ng aso, kaya natuwa ang grupo ni Lu dahil inakala nilang kanila na ang panda. Pero pinigilan ng Fox King ang panda at inagaw ito at lumipad paalis habang nilinlang sila, dahil dito ay napilitan silang maghanap ng iba pang espiritong hayop at pagkatapos noon, nagtungo ang master ng Fox sa punong tanggapan ng insect at nagpakilala sa mga gwardya bilang si So. Sinabi niyang pumunta siya roon para makipagkita kay Ginoong Yu. Si Ginoong Yu ay ang presidente ng Entertainment Association at nagmamay-ari ng maraming espiritong hayop at nang makilala ni Mr. Yu si Su ay humanga siya rito. Binanggit na may karanasan si Su dahil minsan na siyang nakahuli ng isang dakilang panda matapos siyang maliitin. Inanyayahan ni Mr. Yu si Su na sumali sa kanyang sekta at maging isa sa kanyang mga gwardya. Pero labis na nagalit si Su at sinabi niyang may kasunduan na sila at pagkatapos ay dinala nila ang kanyang espiritong hayop at ito ang Blue Firefox, na nakakulong sa bilangguan ng Yust at sinabi nilang palalayain ito kapalit ng panda. Nang ilabas ito ay agad siyang lumapit sa Fox at handa na sana silang umalis, pero bigla nilang pinigilan pati ang isa pang Firefox na kasama niya at inatake ng mga gwardya ang buong grupo. Gusto niyo na siguraduhin na hindi na muling makakakonekta si Su sa mga espiritong hayop, kaya inutusan niyang atakihin siya ng mga gwardya pero kahit ganoon, lumaban si Su at sinugod ang mga gwardya at sa kabila nito ay nagtagumpay pa rin ang mga gwardya sa paghuli sa kanya. Humingi si Su ng tulong sa Firefox at nagbuga ito ng apoy sa mga gwardya kaya napaurong sila, at sinugod naman sila ni Su gamit ang kanyang sandata pero bigla namang inilabas ni Yu ang isang napakalaking espiritong hayop at binigyan nito si Su ng isang malakas na suntok na nagpabagsak sa kanya sa lupa.
Iginiit ni Yu kay Su na wala siyang pakialam sa kahit ano at ang mahalaga lang sa kanya ay ang mga espesyal na fox ni Su dahil napakamahal ng halaga ng mga ito sa merkado. Pagkatapos ay lumipat ang kwento sa palengke kung saan may anunsyo tungkol kay Leo na pinaghahanap siya, pero itinago nila ang anunsyo para hindi ito makita ni Leo. Pagkatapos ay pumunta sila sa Fighter Guild para kunin ang perang inipon nila sa ilalim ng pangalan ng Ling Xiao Pavilion. Ngunit sinabi ng empleyado na wala nang natitirang pera sa kanilang pangalan, lahat ay na-withdraw na, dahil dito ay napahagulgol si Joe dahil si Leo pala ang kumuha ng pera. Ipinaliwanag ni Leo sa kanila na nagtabi naman siya ng kaunting pera at pwede nila itong gamitin para makabili ng espiritong hayop para sa bawat isa sa kanila, kaya bumalik sila sa palengke at bumili ng hayop para sa bawat isa pero napakataas ng presyo. Kaya nakipagtawaran sila sa nagbebenta hanggang sa nakuha nila ito sa presyo na swak sa kanilang budget maliban na lang sa chef. Habang nagpapatuloy sila sa paghahanap ay nakita nila ang panda na ibinebenta at sinabi nila sa may-ari nito na may karapatan sila roon dahil sila ang nakahuli sa panda, pero hindi pumayag ang nagbebenta at nagalit pa sa kanila. Gayunpaman ay tinulungan ng panda ang isang miyembro ng Ling Xiao na isahan ang nagbebenta at biglang nawala. Nang pumasok sa hola ang nagbebenta para hanapin ito ay nawala ang ilusyon, at muling lumitaw ang panda at sinuntok siya. Lumapit ang chef sa panda at nakipag-usap dito gamit ang isipan, ipinakita niya sa panda kung ano ang mga pinagdaanan nila at hiniling na maging espiritong hayop niya ito. Ipinakita ng panda ang kanyang spirit ring at sa tulong ni Joe naging espiritong hayop ito ng chef dahil ito ang kauna-unahang espiritong hayop na nakuha niya. Pagkatapos noon ay nakita nila ang blue at red firefox na nakatali na ikinagulat ni Leo dahil hindi niya inaasahang ibebenta ni Su ang sarili nitong mga espiritong hayop. Pinalaya nila ang mga fox at ikinwento ng dalawa kay Leo at sa kanyang mga kasama ang nangyari kay Su. Nakiusap sila na iligtas si Su mula sa East Sect pero may malaking alitan sa pagitan ng Ling Xiao Pavilion at ng East Sect. At si Yu ay napakalakas kasing lakas ng isang spirit general, gayunpaman ay may naisip na ibang paraan si Leo. Sinabihan niya ang kanyang mga kasama na bumalik na lang sa kanilang pavilion at iniabot niya sa kanila ang isang towel na magdadala sa kanila sa isang puno sa gubat kung saan may iniwan siya para sa kanila. Pagdating nila sa puno at paghukay nakakita sila ng sulat mula kay Fan at akala nila ay si Fan ang sumulat. Pero sa totoo lang si Leo pala iyon at nakasaad sa sulat na kung natagpuan nila ang liham, ibig sabihin ay patay na siya at wala siyang ibang mas mainam na paraan para makipag-ugnayan sa kanila. Dagdag niya rin na maaaring magdusa rin sila pagkatapos ng kanyang pagkawala, pero pinapaalala niya na huwag silang susuko anuman ang mangyari at sinabi rin ni Leo na muling magbubuklod ang Ling Xiao Pavilion at ito ang magiging pinakamalakas na sekta sa buong mundo. Ipinangako niyang nag-iwan siya ng mga pampalakas na mga bola na mabilis lumaki at may matinding enerhiya para makatulong sa kanila, at sa huli ay sinabi niya na lagi siyang nasa tabi nila para masasaksihan ang kanilang tagumpay. Lumipat ang eksena sa isang bar kung saan pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa Easy Sect na inatake. Sabi nila ay nararapat lang daw ito sa sekta kahit na may kakaibang nangyari at pagkatapos ay lumipat ang kwento kay Su na patuloy na pinahihirapan ni Yu habang nakakulong. Ngunit dumating sina Leo at ang kanyang mga kasama at pinaslang ang mga gwardya ni Yu upang palayain si Su mula sa kulungan. Pumasok sila sa kulungan na ikinagulat ni Su at may dala rin silang susi para makalaya siya. Nang tinanggal ang mga tanikala ni Su ay agad lumapit sa kanya ang kanyang mga espiritong hayop at niyakap niya ang mga ito ng masaya dahil ligtas ang mga ito. Binanggit ni Leo na itutuloy nila ang kanilang plano na si Joe ang magpapalaya sa mga espiritong hayop at si Lu naman ang aagaw ng atensyon ng pinuno ng sekta. Nagulat si So na iniligtas siya ni Lu pero sinabi ni Lu na may taglay siyang malaking kapangyarihan at kailangan nila ang tulong niya. Pagkatapos noon ay sinimulan na nila ang plano at samantala, nalaman ni Yu mula sa isa sa kanyang sugatang tauhan na inatake sila ng isang grupo. Kaya galit niyang tinanong na kung sino ang nangahas gawin ito. Pagkatapos ay pumasok si Leo sa bahay ni Yu at nagsimulang sumigaw upang lumabas ito pero nagulat siya sa mga kayamanan na nasa loob ng mga banyagang kayamanan, advanced na mga scroll at mga materyales na pampalakas. Nakiusap ang mga espiritong hayop ni Lu na i-upgrade sila subalit sinabi niyang pagkatapos nilang talunin si Yu ay saka na lang niya ito gagawin. Pagkatapos ay lumabas si Yu at binanggit kay Lu na maaari niyang makuha ang lahat ng iyon kung sasali siya sa kanilang sekta. Pero iginiit ni Lu na dumating siya para bumawi para sa Lingga Wing.
Nang malaman ito ni Yu ay agad siyang umatake kay Lu at muntik na niya itong tamaan ng malakas na suntok na kung hindi lang siya nailigtas ng Plant Demon, tumahol ang aso para bigyan ng babala si Lu tungkol sa pag-atake ng Dark Monster, kaya nakatakas siya agad habang hinahabol siya ng halimaw na napakabilis gumalaw. Nagsimulang buhatin ni Lu ang ilang kayamanan at inihahagis ito sa halimaw at nang magtago siya, nagulat siya nang makita sina Yu at ang Dark Monster na ibinabalik sa mga lalagyan ang mga kayamanan para hindi ito masira. Pagkatapos ay inihagis ng aso ang isa sa mga kayamanan mula sa ibabaw ng cabinet na siyang labis na ikinagalit ni Yu. Umakyat ang Plant Demon sa taas ng cabinet at kinuha ang lalagyan ng mga kayamanan at ibinagsak ito sa sahig, habang umaalis sina Lu at ang kanyang mga espiritong hayop at bigla siyang tinamaan ng isang malakas na atake mula sa Dark Monster na nagpatambol sa kanya sa lupa. Nadiskubre ni Lu na ang Dark Monster ay may napakalakas na kapangyarihan kaya't kailangan niyang sumama agad kina Joe at sa iba pa, samantala ay matagumpay namang napalaya ni na Joe at ng kanyang mga kasama ang mga espiritong hayop at nagtipon silang lahat subalit wala pa si Lu sa kanila. Bigla na lang may isang malakas na pagsabog at inakala nila na galing ito sa laban ni Leo pero bigla na lang lumitaw si Leo sa tabi nila, nilapitan siya ni Joe para tingnan ang kanyang kalagayan at sinabi ni Leo na ang Dark Monster ang may gawa nito at kailangan pa niya ng kaunting oras bago muling makakalaban dahil sobrang lakas ng halimaw. Pagkatapos ay lumitaw muli si Yu sa harap nila pero hinarap siya ni Su at nagalit si Yu sa ginawa ni Su at sa lakas ng loob nitong harapin siya mismo sa harapan ng Easy Sect. Biglang umatake ang Dark Monster kay Su pero agad umaapoy ang dalawang fox para atakehin ang halimaw na kahit na nagmintes sila dahil biglang nawala ito. Sinabihan ni Lu ang chef na si Tong na gumamit ng light skills at inatake ng Dark Monster ang panda pero napigilan ng panda ang atake. Muling nawala ang halimaw at lumitaw mula sa ilalim ng lupa sa harapan nilang lahat. Lumakas si Lu mula sa kanyang sugat dahil sa espiritong hayop ni Joe at gusto na niyang umatake sa halimaw. Pero ang Plant Demon ay kasalukuyang ina-upgrade at pinalaya ng kaibigan ni Joe ang kanyang alagang hayop para umatake sa halimaw at tinamaan ito ng kung anong bagay. Hinawakan ng dalawang fox ng mahigpit ang halimaw habang naghahanda na ang iba pang espiritong hayop para bigyan ito ng sabay na atake, pero bago pa nila ito magawa ay pinalakas ni Yu ang Dark Monster na siyang naging dahilan para makawala ito sa pagkakagapos at hindi matamaan ng kanilang mga atake. Hinagis ng halimaw ang mga espiritong hayop hanggang sa magsagupaan sila sa ere at magkabanggaan, umatake ang panda pero tinamaan ito ng halimaw at tumalsik papunta kay Tong at sabay silang bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay lumitaw ang halimaw sa likod ni na Joe at ng kanyang kaibigan, pero itinulak siya ng kaibigan niya para siya na lang ang tamaan ng halimaw at labis ang takot ni Joe nang makita niyang sugatan na ang lahat ng espiritong hayop. Dahilan para matuwa si Yu at inutusan niya ang Dark Monster na tapusin na ang kanilang amo. Umatake ang Dark Lamb kay Joe at hinuli siya na siyang labis na ikinagalit ni Lu, pero ang evolved na halimaw ay sobrang lakas at lalo pa itong hinihikayat ni Yu dahil sa lakas nitong naabot, sinabi niya na ang kapangyarihan ng sandata ng Lingawing ay magiging abo na lang. Papalapit na ang Dark Monster para umatake kay Joe pero biglang lumitaw ang isdang si Zenon, espiritong hayop ni Lu at inatake ang Dark Monster na labis na ikinagulat ni Yu, pagkatapos ay inabot ng tentacles si Joe matapos mapabagsak ang Dark Monster. Sa kabilang panig ay inatake ni Zenon ang Dark Monster at tinamaan ito, na ikinamangha ni Joe kaya't inutusan ni Yu ang Dark Monster na gumamit ng long-range attack at pinakawalan nito ang ilang palaso na nakatutok kay Zenon, pero hindi naiwasan ni Zenon ang lahat ng palaso at tinamaan siya ng ilan. Tinamaan din siya ng suntok ng Dark Monster at bumagsak sa lupa habang patuloy siyang hawak nito, ngunit pinalaya siya ni Leo gamit ang kanyang bubble magic at pagkatapos noon ay muling umatake si Zenon sa Dark Monster at muntik na naman siyang mahuli nito, pero bigla siyang naglaho. Pagkatapos ay ginamit niya ang tentacle para igapos ang Dark Monster at nang akmang makikialam na si Yu, bigla siyang tinamaan ng suntok na nagpabagsak sa kanya sa lupa at habang iginagapos ng tentacle animal ang Dark Monster, sinubukan ni Yu na mag-cast muli ng development spell para palakasin ang halimaw. Ngunit biglang lumitaw si Zenon at nilamon ang halimaw mula sa ulo, gayunpaman ay hindi tumigil si Yu sa pag-atake at nagpadala siya ng dagdag na enerhiya sa Dark Monster, dahilan para makawala ito at bumaon ang mga kuko nito kay Zenon na siyang ikinasugat niya. Nais sanang makawala ng halimaw mula sa bibig ni Zenon pero hawak siya nito ng buong lakas.
Sinubukan tumakas ng anino ng halimaw pero hindi ito nagtagumpay at tuluyang nilamon ni Zenan. Ngunit nahulog ang core ng Dark Monster at hindi ito naisama sa kanyang paglunok kaya't natuwa si Yu. Humingi naman si Su ng tulong sa Firefox para pulutin ang core at nang matagumpay itong makuha ng Fox, bigla itong sinuntok ni Yu na dahilan para tumilapon ito at mabangga si Su at nahulog ang core mula sa bibig nito. Sinubukan ng Dark Monster na kunin ulit ang core pero mabilis na kumilos si Lu para pigilan ito, kasama si Zenan ngunit hinabol sila ng dilim at tinamaan sila nito at bumagsak sila sa lupa at hirap ng makagalaw. Sinubukan pa ring makawala ni Lu sa pagkakahawak dahil isang suntok na lang ay maaaring tapusin ang lahat ng ito pero hindi niya magawa, samantala halos lahat ng kasama nila ay nakahandusay sa lupa, sugatan dahil sa mga atake ng Dark Monster. Inakala ni Yu na tuluyan na siyang nagtagumpay sa pagwasak sa Lingga Wing at labis siyang natuwa, bigla namang lumitaw ang babae na pinalaya noon ni Lu at sumama siya kay Lu at muntik na siyang tamaan ni Yu ng isang atake, pero nakaiwas siya at tinamaan si Yu na nagdugo. Pagkatapos ay binigyan pa niya ng isa pang malakas na suntok si Yu na siyang nagpabagsak sa kanya sa pader. Naalala ni Lu na ito ang cute na babaeng kanyang pinalaya noon at nagpasalamat siya sa kanya sa pagligtas na ikinahiya ng babae ng husto. Dahil dito dali-dali siyang tumakbo palayo na iwan si Lu na nagtataka. Bigla namang nagising si Su at sinabi na hindi pa nila nakukuha ang mga materyales at pagkatapos ay pinulot nila ang mga materyales, pero may ibang plano si Lee Su, gusto niyang kuhanin ang 70% ng mga iyon kaya't binuhusan siya ni Lu ng ihi ng aso para makakalimutan nito ang hinihingi niya. Pagkatapos ay humingi naman si Su ng kalahati ng mga bagay kaya't binuhusan din siya ni Lu ng ihi ng aso. Sa bawat beses na binubuhusan siya ng ihi ay nakakalimutan niya ang mga sinasabi niya at sa huli ay naloko nila ito at sinabi niya na masakit ang kanyang ulo, wala siyang maalala at matutulog na lang siya muli pagkatapos silang tulungan magbuhat ng gamit. Pagkatapos nito ay pinayuhan ni Lu ang lahat na pumili ng espiritong hayop na bagay para sa kanila at habang naglalakad siya ay nakita niya ang hayop na Steel Fireball at tiname ito hanggang sa maging isa sa kanyang mga espiritong hayop. Nang magsanib sila ng hayop ay nawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa Lingga Wing at muling nagising si Lu, nag-aalala ang isa niyang kaibigan sa koponan at binanggit nitong maghahanda siya ng pagkain para sa kanya habang nagpapagaling. Habang mag-isa si Lu ay iginiit niya sa sarili na habang nitame niya ang fireball, inatake siya ng isang hindi nakikitang puwersa isang bagay na labis niyang ikinagulat. Buti na lang dahil sa mga materyales na ginamit para sa pag-upgrade, pwede nang i-upgrade ang lahat ng hayop sa spirit stage. Tinawag niya si Jin Ian para pumasok at suriin ang space upgrade at pumasok siya sa loob ni Jin Ian at nagsimulang magsalita sa sarili at mag-isip-isip, napagtanto nilang ang espasyo ay talagang na-upgrade at habang lumalaki si Jin Ian, lumalakas din ang espasyong iyon. Ngunit habang lumalakas ang espasyo ay bumabagal naman ang takbo ng oras sa loob nito. Bago dumating ang Class D Evaluation Competition at lahat ng espiritong hayop ay maaabot ang mataas na antas sa Spirit Building Stage, ang traidor ay hindi maaaring si Duo o kahit sino pa sa mga kasama nila at isa sa mga traidor ay umalis na noon pa at hindi na siya nagtatago sa sekta mula pa sa simula. Pero hindi pa rin pwedeng maging kampante si Lu hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Pagkatapos ay bumalik siya mula sa espasyo at tinanong ang sarili kung nakita na ba nito si Juan Ian. Kinuha niya ang kanyang damit para puntahan ito at makita ang magiging reaksyon niya at pumunta siya kay Juo na noon ay nagsasagawa ng ilang ritual. Sinubukan na itago ni Juo na kilala niya si Lu at sinabi lang niya na baguhan ito pero nanalo sa isang matinding labanan, habang nakatingin siya kay Lu ay napaiyak siya at nang tanungin siya ni Lu kung bakit siya umiiyak, agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Sinabi ni Juo na iyon daw ay si Master Fan at naikwento niya kay Fan at sinabi raw ni Fan na may pag-asa pa para sa muling pagbabalik ng Lingga Wing Sect, pero napakumbaba ni Lu at sinabi niya na nagtulungan naman sila sa labanan, at hindi lang sa kanya ang credit. Sa totoo lang ay pumunta siya kay Juo para ipaliwanag ang buong kwento tungkol sa malaking isda na naging usapan nila noon. Pagkatapos niyang ikwento ang lahat at binanggit ni Juo na minsan ay nakakakita pa rin siya ng isang taong may dalang malaking isda dahil ito ay nakapagpaalala sa kanya ng nakaraan. Tinanong ni Lu si Juo kung ano ang ginagawa niya bago siya sumali sa Lingga Wing, pero iniwasan ni Juo ang tanong at sa halip ay ipinakita niya ang isang papel kay Leo at tinanong kung siya ba iyon. Nakaramdam ng kaba si Leo dahil ang B family ay naglabas ng kautusan para hanapin siya.
Tinanong ni Juo kung siya ba talaga ay isang bastos pero agad dumipensa si Lu at itinanggi ito, iginiit na isa siyang mabuting tao at sana ay hindi ito makakasira sa tiwala ni Juo sa kanya pero si Juo ay may tiwala na kay Lu kahit wala pa siyang ebidensya, dahil marami na itong naitulong sa kanila simula nang sumama siya sa grupo. Naalala niya ang mga araw na iyon at binanggit niyang hindi maaaring isang bastos si Lu at sa halip, naramdaman niyang pamilyar ito sa kanya dahil sa mga kilos niya at kung paano siya lumaban sa mga kaaway. Ang paraan ng pagtrato ng isda sa kanya ay katulad ng kung paano siya itinatrato ni Master Fan, kaya tinanong niya si Lu kung isa ba siya sa mga estudyante ni Master Fan na isa sa kanyang mga kaibigan o si Master Fan mismo.